Barangay, kababayan, kalalawigan at buong San Sinukob. Kung inyo pong natatandaan yung ating 4th episode ng Radar ng Bayan na programa nagbabalik, ako po ay nagka-interest at talaga namang hindi ko talagang binanggit sinadya upang ngayon ay mapakinggan nyo yung talaga pinakaabot na katotohanan kung paano at bakit at kung sino ang pinanggalingan ng dalawang sertifikasyon na aking binanggit na mula pa rin sa sangay nating pamahalaan. Pwede po bang pakibanggit nyo yung dahilan? Ang DAR Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 po ng Nueva Ecija, si Ma'am Eden Ponyo po ang nag-request noong June 2023 sa Department of Agriculture po for certification for suitability to agriculture. Ngayon, hindi po niya alam na 2006 pa po, meron na pong in-issue ang Department of Agriculture na certification of non-suitability to agricultural production. Doon po sa Marcelo property. Kaya po, nung lumabas po, nung November 2023, ang certification of non-suitability to agricultural production, it is just a mere reaffirmation of the earlier certification of non-suitability to agricultural production issued by the Department of Agriculture for the Marcelo property po sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Agricultural production. Kasi po, may certain request po si Paro Eden Ponyo for TCP number 216355. Kaya po, kung tutuusin, true enough, ang lumabas po, again, it is non-suitable for agricultural production. Kasi po, kung tutuusin, mismong mga taga-DAR po, alam po nila na kung ang unang yung second certification po, true enough, ang lumabas po, again, it is non-suitable for agricultural production. Kasi alam nga po ng mga taga-DAR na doon pa lang po sa unang certification, yun daw po ay para sa lahat na, dahil kung tutuusin, isang property lang po yan. At yun nga po, noon pa po may certification ang Department of Agriculture as early as April 2006 na it is not suitable for agricultural production, the whole property po. Kaya nga po kung tutuusin, as early as 2006, hindi na po dapat tumuloy ang coverage ng DAR kasi not suitable nga po for agricultural production. And that request po, ang nag-request nga po sa Department of Agriculture si Paro Eden Ponyo. Ngayon, in-endorse po ni Regional Director Ponce ng DAR kay Regional Director Crispolo Bautista in Department of Agriculture Region 3. Tapos, in-endorse po yung request na yon kay Director Gina Nilo ng Bureau of Soils and Water Management ng Department of Agriculture. Kaya nga po, yun po ay dumaan sa tamang proseso. At swerte nga po sila dahil yung kanilang request ay inaksyonan. Dahil nung kami po ang nagre-request ng certification of suitability or non-suitability to agriculture for several years po, hindi po inaaksyonan ng Department of Agriculture yung aming request. Pero dahil po ang DAR, si Ma'am Eden Ponyo, si Paro Eden Ponyo po, and then endorsed by Regional Director Ponce, ang nag-request, kaya po inaksyonan po ng Department of Agriculture ang request for certification of suitability to agricultural production. Otherwise, hindi na naman po yung maa-aksyonan. Kasi kami nga po, hindi nga po ina-aksyonan yung request po namin. So, yan po. Napakinggan nyo kung sino yung mga tao na yan. Ano po? Okay.
Isipin natin, ano kaya ang kanilang pong motibo talaga? Bakit sila na yung humiling nun? Ngayon, gustong mabago at maging agricultural. Siyempre, yan po may nakakanlong na dahilan. Malalaman po natin yan sa unti-unti nating paghalukay dito po sa issue na ito. At tiyak na hindi lamang yung mga tao na yan ang may kinalaman at yan lalawak pa sabagat di umano meron pang naoperan ng 5 hectares ng samahan na maireregalo ba? Ay, nakabuhay nga naman. 5 hectares, maluwang na rin yun. Ano po ba? At dapat natin tuklasin kung sino nga ba yung di umano tao na yon na kanilang re-regaluhan ng 5 hectares. Yan po for confirmation at malalaman din po niyo sa amin kung sino nga ba yung tao na yon. Isa bang LGU? Isa bang nasa mas mataas pa? O nasa tugatog ng ating nanunungkulan sa pamahalaan o gobyerno? Ang Tabayanan Bayan. Sana po ating 5 episode na ating programa at sana po may napulot po kayong kapatiran at kalaman hinggil dito pero hindi kami lulubay at hindi kami hinto sa pagkalkal para mapalabas po namin yung katotohanan hinggil dito sa lupang tinatawag po namin na may land dispute. So, dyan po nagtatapos sa ating pang-5 episode, ating programa. At muli po, kami inyong muling tunghayan sa aming pagbabalik sa pang-6 na edisyon ng Radar Bayan ang pagbabalik. At syempre, ako naman yung lingkod, Marpi Santos, Diyos Mabalos. Magandang araw, bayan.